Magandang gabi po muli sa ating lahat. Tayo po muli ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos sa ating kalagitnaan at tayo'y magbasa ng salita ng Diyos. So, bago po yun, patuloy po akong nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at patuloy nyo akong sinasamahan sa gawain. Salamat sa Diyos at patuloy nga kayong pagpalain pa, palalimin pa sa pagkakakilalan sa ating Panginoong Jesus. Patuloy tayong lumakad ng ayon sa kanyang nais. Dahil alam ko po, balang araw kapag umarap na tayo sa kamatayan, tayo na po ay handa na humarap sa ating Diyos na buhay. So, ang ating pagbulay-bulay na salita ng Diyos sa oras pong ito ay sa Lucas, chapter 13, verse 22. Basahin ko lamang po sa Tagalog version. Sa Tagalog version. Sa chapter 22, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan papuntang Jerusalem. Minsan may nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya sa kanila, "Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto ay sinara na ng pinuno ng sambahayan, magtitiis kayo, nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasokin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Iyak kayo at mga galit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta. Habang kayo'y na may pinagtatabuyan, darating ang matao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabi po ito, Diyos, na muli kami, Panginoon, magbulay-bulay na yung mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na yung banal mong Espiritu ang patuloy na pumatnubay at magturo sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na sa bawat pagbulay-bulay namin na yung mga salita, hayaan mo, Panginoon, na patuloy mo kaming turuan, tamnan ang aming mga puso at kaisipan, Panginoon, na yung mga salita, para, O Diyos, maging kalakasan namin, hindi lang sa pisikal, kundi sa spiritual na pamumuhay namin. Hayaan mo, Panginoon, na sa bawat nakikinig ng mga salita din po ito, O Diyos, patuloy ko pong panalangin na buksan mo, Panginoon, ang kanilang spiritual na mata, makita nila ang katotohanan na Ikaw, O Diyos, ang katotohanan. Makita nila, O Diyos, ang kaligtasan na Ikaw, O Diyos, ang nagbibigay ng kaligtasan. At makita nila, O Diyos, ang katotohanan na someday haharap po kami sa inyong harapan. Haharap po kami kay kamatayan, pero patuloy kong panalangin na pagdating ng araw na yaon, Panginoon, kami po ay handa, kami po ay equipped na humarap sa inyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, patuloy kong panalangin, kayo po patuloy na mag-bless sa inyong mga anak, sa mga kasamahan ko, Panginoon, sa lahat ng nanonood nito, Diyos, pagpalain mo po ang kanilang buhay, even do, Panginoon, ang kanilang financial income, even do, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, even do, Panginoon, ang kanilang buong pamilya. Hayaan mo, Panginoon, na yung good bonding ng kanilang pamilya ay patuloy mo, Diyos, na pagpalain pa, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, sa patuloy namin pagbulay-bulay na yung mga salita, patuloy mo kaming ingatan, patuloy mo kaming bigyan ng new fresh revelation para mapid namin, Panginoon, ang aming mga espiritu, Diyos. Ay, Panginoon, maraming salamat, pinupuri ka, pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, napakaganda ang ating pagbulay-bulayan sa oras pong ito. So, ito yung the narrow gate,
makipot na daan. Ano? So, basahin ko lamang po muli sa NIV version naman. Then Jesus went to the town and village teaching as he made his way to Jerusalem. Someone asked him, Lord, are only a few people going to be saved? Nung ang ating Panginoong Jesus ay naglalakad sa city na papuntang village, na papuntang Jerusalem, may isang mama na nagtanong, Panginoon, sabi niya ganon, kokonti lang po ba ang maliligtas? At ang sabi ng Panginoon sa kanya, sinagot siya ng ating Panginoon, make every effort to enter through a narrow door. So narrow, makitid, makipot na daan. Yung papunta sa buhay na walang hanggan, ang hinalintulad ng Diyos na makipot na daan. Hindi po siya maluwag, hindi po siya ganun kundi sabi niya, magkaroon kayo ng every effort to enter through the narrow door, because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Maraming gustong makapasok pero hindi po makapasok. So, kung darating yung time na isasara, yung ng may-ari ng sambayanan na yun, sabi niya gano'n, o ang Panginoon, isasara niya yung door, tayo na lamang po ay nasa labas. So, pag sumikapan natin, mga kapatid, na makapasok po doon sa kaharian ng Diyos, doon po sa heaven, ito po yung tinutukan nyo dito, na makipot lamang po yung daan, hindi po ganun kalaki, hindi po ganun kalapad, kasi marami pong rules ang Diyos sa atin. Tayo ay binabago niya yung attitude natin. Gusto niya pagdating natin sa kanyang kaharian, isa na po tayong karapat-dapat na humarap sa kanya. Kaya ang sabi niya, once the owner of the house gets up and close the door, you will stand outside knocking and pleading, Sir, open the door for us. Andun na lang tayo daw na kumakatok sa mga lahat na hindi makapasok, hindi makapasok sa makipot na daan na sinasabi ng Panginoon, na sa labas na lamang na kumakatok. Sir, open the door. Pero ang sasabihin sa inyo ng Panginoon na hindi po nakakilala, hindi po tinanggap ang salita ng Diyos, na I don't know you. Di ba sakit? Di ba? Kung ang mga halimbawa sa isang kaibigan mo, may party, maaring close kilala mo siya, then nag-invite siya. Ngayon, halimbawa may nagkatampuhan kayo, hindi pumunta ka pero hindi kanya pinapasok, di ba? Napakasakit. Halimbawa mayroon ka mga nagawang bagay, halimbawa may party na pupuntahan ka sa isang kaibigan mo, tapos nung papunta ka na, nalaman niya halimbawa na sinisiraan mo siya, o mga bagay na hindi ka nais-nais na ginagawa mo sa kanya, kaya hindi niya na pinapasok. Bagamat sabi niya kilala mo siya, pero sasabihin niya hindi kita kilala. So ang sakit nun, hindi po ba? Nangyayari po sa totoong buhay po yan. Minsan na mayroon po siya, kung yung may dinideny, halimbawa lalo na kapag perang involved, ang galing mangutang, o utangan ka niya. Ikaw naman, dahil sa kabaitan mo, pinautangan mo siya. Pagdating ng araw na niya yung araw ng pagbabayad niya sa iyo, tapos sabi niya wala, ikaw naman mabait pa rin, ayos lang, sumunod na araw na pangako ulit, wala na naman, iusap na naman sa iyo hanggang ikay napuno na. Tapos ang papalabasin niya na ikaw pa yung mali. Tapos darating na lang ng time na ikaw pa yung mali, i-deny ka na niya. Diba ang sakit ng ganon? So ang Panginoon,
ganun din tayo, kung patuloy tayong namumuhay sa kasamaan, darating yung point na i-deny din tayo ng Panginoon. No? So, kaya nga sa mga napag-aralan natin, tayo po ay dumadaan sa makipot na daan. May mga vices tayo na pangkaraniwan na natin siguro nagagawa. Pero kapag alam natin itong mali, tanggalin natin. Humingi natin ng patawad sa Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus ay patuloy na tumitingin sa bawat pusong nagpapakumbaba at nagpapalinis sa Kanya. Kung sabi naman niya sa Kanyang salita sa 1 John 1:12 ay 1 John 1:9 na kung sino man yung taong lalapit sa Kanya, magpakumbaba, humingi ng tawad, siya ay tapat na Diyos na nagpapatawad. Dahil habang buhay pa tayo, andun pa yung chance na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, habang buhay tayo, andun pa yung chance. Dahil kapag namatay na tayo, wala nang chance. So, yung napag-aralan natin last time na sa Hebrews na chapter 9:27, after man's die, judgment na. So, heto, habang buhay po tayo, tinuturo na sa atin ng ating Panginoon na pagsumikapan natin na makapasok sa narrow gate na yon, yung makipot na daan papunta sa kanyang kaharian. Marami nagpupumilit na makapasok, pero papalad yung makapasok. Mayroon pa yung sabi niya, then you, sa verse 26, then you will say, we ate and drank with you and you taught in our street. But he will reply, I don't know you or where you come from. Away from me, all of you evildoers. Kung nakikita natin ngayon, mag-observe lang po tayo. Hindi pa ako naninira ng bawat sekta. Mag-observe lang po tayo. Magbasa tayo ng Bible. Compare. Observe. Doon mabubuksan ang inyong spiritual na mata. Mag-pray po tayo bago tayo magbasa ng salita ng Diyos para makita natin. So, kasi pagdating ng araw na sabi natin, Lord, ako naman po ay sumasamba, ako naman po ay pero yung lihis ng buhay mo, hindi mo siya tinatama, nandoon ka pa rin sa lihis. Ang nais ng Diyos, nandito ka pa lamang sa lupa. Itama na natin ang bawat lihis natin. Kung ito yung mga nakasanayan na natin, itama natin. Habang may time pa, buhay pa tayo, malakas pa. Mag-serve tayo sa Diyos. Itama natin. Ang hirap yung pagdating ng time na halimbawa, yung kaibigan mo, sabi ko nga kanina, na nagpautang sa'yo, nung binigyan ka, dumating na yung point na wala kang pambayad, i-deny mo na siya. Parang hindi mo na siya kilala. Ngayon, kung tayo yung nagkautang, lalapit tayo. Kung tayo nagkautang, lalapit tayo na iusap, kung ano yung kaya natin na gawin, kung kaya natin bayaran natin. Ganun po yun. Ganun din ang nais ng Diyos. Tayo kanyang tinubos na sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Angkinin na natin yun. Pag angkin natin yun, lumakad na tayo ayon sa daan ng kanyang nais para sa atin. Ayon sa daan na nais ng Diyos para sa atin. Dahil alam ko po't nananampalataya, tayo po ay magkita-kita sa bandang huli sa kaharian ng Diyos na makisama sa kanyang malaking preparasyon, na piging, sabi nga po doon sa Revelation na may hinanda ang Diyos. Sabi nga niya doon sa verse 28, there will be weeping there and gnashing of teeth. Ito na po yung eternal separation. Halimbawa, di ka nakapasok sa kaharian ng Diyos. Sarado na, hindi ka nakapasok sa narrow gate na sinasabi ng Panginoon. Ibig sabihin, sa kabila ka napunta. Kasi ang inaano lang ng Bible, dalawa lamang po yung papuntahan, heaven or hell. So sa hell na sinasabi po doon, andun po yung
weeping, pag-iyak na walang hanggan. Tapos andun yung gnashing, yung nagngangalit ng ngipin, sa init, sa ano doon. Then makikita mo si amang Abraham, Isaac at Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but you yourself thrown out. Maaring makikita mo yung mga kaibigan mo na nagyaya sa iyo that time, na kapatid, pumunta ka sa church, makikita mo sila. Dati dito sa lupa, sila tinataboy mo, tinataboy mo sila, ayaw ko, tinataguan mo. Ngayon makikita mo sila, ikaw naman yung pagtatabuyan. Kabaliktaran na po yung mangyayari. So napakahalaga po na anuhin natin, ngayon pa lamang maging sensitibo tayo sa buhay Kristiyano. Kapag niyayaya po tayo, ipag-pray natin, if that is, kung yan talaga yung nais ng Diyos na kayo lumakad po doon, lakarin natin. Alam ko naman ang Diyos, i-reveal niya naman kung tama o mali yung papuntan mo. Basta mag-pray ka. Dahil ang buhay natin ay napakaikli. Kung ang takbuhin mo dito sa mundong ito ay 100 years, napakalit lang yan. Kung takbuhin mo dito ay kasi mapalad ka na kung maabot ka ng 100 years at this time. Kasi ngayon pa lamang kung pupunta ka sa sementeryo, iba't ibang sukat na makita mo, may maliit, malaki, palaki ng palaki. So hindi ibig sabihin, wala pong pinipili sa kamatayan. So ito yung i-sincere natin na makapasok doon sa narrow gate na sinasabi ng Diyos. Saan doon yung pangako niya? Kung nakikita natin yung mga kaibigan natin na andun na naglilingkod sa Diyos, sumama na tayo. Kung nagyaya sila sa'yo, tinapik ka, sama ka. Huwag mong sila sige kayo na lang, sa susunod na lang ako. Sa sunod. Diyan pala wala ng oras. Ngayon habang buhay pa tayo, mayroon pang oras, mayroon pang chance. Na tayo lumalakad ayon sa narrow gate na sinasabi ng ating Panginoon sa ating buhay. Dahil dito po, napakaluwag po yung daanan. Ang Panginoon, binigay niya yung free will natin. Kaya nagagawa natin lahat ang gusto natin. Hindi tayo ginawang robot. Dahil kapag ginawa tayong robot, kung ano yung iuutos niya sa atin, yun lang yung gagawin natin. Kung ano yung nakaprogram, yun lang yung gagawin natin kasi robot tayo. Pero hindi, ginawa niya tayong tao. May sariling desisyon, may sariling pagpapasya tayo, may sariling pag-iisip, may sariling pagmamahal, halos lahat may kumbaga, mayroon tayo yung 5 senses, So yun natin? Sino po ba yung nagbigay ng buhay na natin to? Kundi ang Panginoon. So doon tayo i-surrender ang buhay natin sa Diyos na lumikha at nagbigay buhay sa atin. Para yung mga kaibigan mo, limbawa, makikita mo sila ligtas papunta doon sa piging na hinanda ng Diyos. Papunta sila sa malaking party ng Diyos na hinanda. Ikaw nakikita mo lang sila. Gusto mong pumunta, kumakatok ka na andun na pero wala. Ikaw pa rin ay you are now separate. Hindi ka na makapasok. Kaya ngayon pa lamang nabuhay tayo, pagsumikapan natin na makapasok sa narrow door na sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Kaya people, sabi nga po doon sa chapter 29, sa 13:29, people will come from the east and west and north and south and will take their place at the pass in the kingdom of God. Ito na po yung mga taong sumunod o nakapasa o mga nakalusot sa narrow gate na sinasabi ng Panginoong Jesus. Na sa buong mundo, sa iba't banda, dako, mayroon mang galing sa silangan, maaari sa kanluran, maaari sa south o hilaga, kumbaga andun yung panggagalingan nila, na iba-iba yung pinanggalingan nila. Nakikita mo kung hindi ka nakarating sa Panginoon, nakikita mo sila. Maaring yung iba kilala mo po sila, Uy, kilala kita. Kung maalala nyo yung mayaman tsaka si Lazaro, maybe sa sunod to yung pag-aralan natin, nakikita mo yung mga kaibigan mo, na papunta na.
dun sa malaking pagtitipon na hinanda ng Diyos. Dahil big party ang hinanda ng Diyos. Sabi nga niya sa kanyang salita, no eye had seen, no ear have heard, no mind conceived the plan of God for those He love Him most. Ito yung pagsumikapan natin. Napuntahan. Kaya kung gaano kakipot yung daanan natin, tiyagain natin na lumusot po sa narrow gate na sinasabi ng Diyos at makapasok tayo sa kanyang kaharian. Hindi po ito yung kagustuhan ng laman ang masunod, kundi yung sinasabi ng puso mo, ang isip mo, ipikit mo ang utak, ang mata mo, at damhin mo ang puso mo, at kausapin mo ang Diyos. Dahil ako'y napuin ng palataya, there is God na patuloy na kumukumbik sa iyong puso. There is God. Kung hindi ka makapunta sa church, patuloy ka lang mag-pray. Patuloy kang lang mag-pray. Kasi alam ko po at this time sa pandemic, close po lahat ang church. So, marami pong close ngayon. So, patuloy tayo. Ang sabi nga niya doon sa kanyang isang salita pa, na kung kayo mag-pray, pumasok ka sa pintuan o go to your room and pray at kausapin mo ang Diyos. So, ganun tayo. Palagi natin kinakausap ang ating Panginoon. Dahil alam ko po na habang tayo lumalakad sa narrow gate na inaano sa atin ng Panginoon, tayo lahat ay mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay. Kaya indeed, there are those who are last, who will be the first, and first who will be last. Kaya doon sinabi niya, hindi po yung matagal ka ng Kristiyano, matagal ka ng Kristiyano, maybe 30 years ka na, 40 years ka na, naglaylo ka pa, tapos balik. Tapos meron yung bagong-bago na tinanggap ang Panginoon, naunahan ka pa, andun na, napakalalim na sa pananampalataya, sa paninilbihan sa ating Panginoong Jesus. So dapat natin, maging specific tayo na set our mind, our heart, ating buong katawan na pagsilbihan ng Diyos. Pick your eyes unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Dahil po, may katapusan po pagdating ng araw ng lahat ng bagay na yan. So, napakabuti ng Diyos, Dahil hinahandaan niya tayo ng isang malaking piging, sa isang malaking pagtitipon ng lahat ng naniwala, lahat ng nanampalataya, lahat na nagmahal sa Diyos, at lahat na nanambahan sa tunay na Diyos. May malaking pong plano ang Diyos sa bawat buhay ng bawat isa sa atin na hindi pa natin nararanasan mula sa talambuhay natin. Kung dito sa mundo ito, naramdaman mo lahat ng pasakit, hirap sa trabaho, ngayon pa lamang, umaga pa lamang, ang aga mong gigising, maghapon ka magtrabaho, nahihirapan ka na, sakit ang mga kalamnan, sakit ang mga katawan, sakit ng lahat ng bagay. Isipin mo lamang, may nihanda na malaking piging ang Panginoon. Patuloy kang lumakad sa narrow gate. Be still and know that God is with you. Kung ikay minsan ay nalilito, pikit mo lang yung mga mata at mag-pray sa Diyos. Mag-pray lagi sa Panginoon. Pray. Dahil napakasarap po makapunta sa kaharian ng Diyos. Kailangan natin makapunta sa kingdom of God na inano niya sa atin. Inanda niya para sa atin. Dahil lahat ng Diyos, lahat niya, gusto niya tayo lahat maligtas. Pero isa lang, hindi niya kayang kontrolin ng bawat isa, bawat buhay ng bawat isa. Yung free will na binigay niya sa iyo, sa akin. Kung yung choice mo ay baliko, gusto mo yung maluwag na daan, walang bawal, walang go for it. At walang sisihan sa dulo. Dito pa lamang sinasabi ng Diyos, there will be weeping there. There is gnashing of teeth there.
Basahin pa natin sa Revelation, mas malala pa. Andun yung apoy na hindi mamamatay-matay. Andun din yung mga uod na papasok sa kalamnan mo na hindi rin namamatay kung kahit gaano. Yun yung yung eternal separation na yun. So nais ng Diyos na tayo makapasok lahat sa narrow door na ito. Hanggat buhay po tayo, may pag-asa. Hanggat buhay po tayo, maglingkod po tayo. Hanggat buhay po tayo, sa Diyos po ang buhay natin. Because Jesus is life. Sabi niya po sa John 4, ang sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man coming to the Father except for our Lord Jesus Christ. Wala na pong iba. Kaya napakahalaga na makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kilalanin natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only one begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ganun na lamang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. No? Para lang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Para tayo makasama sa piging na hinanda ng Panginoon. Na tayo makasama sa isang malaking paghahanda na inihanda ng Panginoon. No? Noon sinasabi ng mga tao na malapit na ang dating ng Diyos. Paano pa kaya sa ating panahon ngayon? Mas malapit na ang dating ng Panginoon. Mag-observe po tayo. Obserbahan natin ang mundo at patuloy tayong magbasa ng salita ng Diyos. At I do believe mabubuksan po ang inyong spiritual na mata at makikita niyo ang katotohanan, pagkat ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi siya ang katotohanan. Siya ang katotohanan, siya ang truth, siya rin ang buhay. Kaya nga inagaw niya. On the third day, sabi na namatay ang Panginoong Jesus. At that day, kinuha niya yung pagkamatay niya ng 3 araw, kinuha niya yung ginapi niya yung kamatayan para lahat tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ay salamat sa Diyos. Nang dahil sa Kanya, makalakad tayo. Kaya natin to. We have to walk at the narrow gate. We have to walk through faith. Pick our eyes unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Sa Kanya lang tayo tumingin. Kung nababaling yung mga tingin natin sa mundong ito, ay this one na ipapaalala ko lamang, nothing in this world can satisfy you. Money, pleasure, mga babae, everything you wish that you see in this world na makuha mo, hindi po masasatisfy ang iyong buhay, ang iyong puso. Mayroon kang hinahanap na patuloy na gusto mong mapil dito. At walang iba na mapil dito kundi ang Panginoong Jesus. Go for the narrow door. Just what I pray for you, my brothers and sisters. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, patuloy po kami, O Diyos, na lumalapit, nagpapakumbaba sa inyong Panginoon. Humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Sa mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan ng Diyos, linisin mo po kami, Panginoon, ng iyong banal mong dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Inaamin po namin lahat, Panginoon, mga bagay na ginawa naming kasalanan sa inyo. Na, O Diyos, nasaktan namin ang iyong puso. O Diyos, nasaktan ka namin, Panginoon. Panginoong Jesus, humingi po kami ng tawad. Patawarin mo po kami at linisin, Panginoon, ng banal mong dugo. At sa oras po ito, kami po, Diyos, ay nagpapasalamat sa kabuti at pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Dahil ikay po minsan ikay bumaba dito sa lupa, Panginoon, para kami mga makasalanan ng Diyos ay ihahawon mo para sa righteousness, Lord God, na maging maputi kami sa iyong harapan, malinis kami sa iyong harapan, at lininis mo nga po kami
sa mundo ng aming kasalanan, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, patuloy kong panalangin, O Lord God, sa lahat na nakapanood nito, Lord God, sa narrow door na aming lalakarin, na patuloy namin pagsunod sa iyo, Panginoon Jesus, tulungan niyo po kami, O Diyos. Kung nakakaranas kami, O Diyos, ng panghihina, kaya mo, Panginoon, na magpakita ka, as you said in your words, speak our eyes unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Kaya mo, Panginoon, na makita namin napakalaking Diyos namin sa harapan, na ang kanyang plinano para sa amin ay aming makamtan pagdating ng araw. Tulungan mo po kami, O Diyos, na lumakad ng ayon sa iyong nais. Patuloy mo kaming bigyan ng Panginoon ng mga tunay na mga kaibigan na kung saan makapagpalakas pa ng aming pananampalataya. At patuloy nga, O Diyos, na ikaw na pong patuloy na bahala sa bawat isa. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang buong pamilya namin ay iyong ingatan at lahat ng mga kaibigan namin ay iyong pagpalain. At nawa, Panginoon, ikaw, Diyos, ang patuloy na maghari sa bawat minuto at oras sa aming buhay. Kaya naman po, Panginoon Jesus, maraming salamat. At alam ko po kami na ng palataya ngayon pa lamang ay napagtagumpayan na namin, O Diyos, ang paglakad namin sa narrow door na ito dahil ikaw, Diyos, aming kasama. Ikaw, Diyos, yung mag-aakay sa amin. At ikaw, Diyos, yung patuloy na mag-guide sa amin sa pang-araw-araw namin pamumuhay. We love you, Lord. We love you. We bless you. We honor you. We proclaim that Jesus is our Lord in our life. Kaya naman po, Panginoon, maraming salamat. Salamat sa kalakasan. Salamat sa ninga. Salamat sa lahat ng pagpapala mo, pisikal sa aming buhay. Salamat po. Binabalik namin lahat ng papuri pa sa salamat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, what's up mga kapatid? Maraming salamat sa iyong pakikinig. Salamat sa inyong panonood. Sa muli po na ating pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, patuloy tayong mag-aral, magpakalalim sa salita ng Diyos at alam ko po at nanampalataya, tayo din po ay magkita-kita sa huli. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel, click na subscribe at tayo po ay share para marami din po ma-share ng salita ng Diyos about buhay. Kung mahal mo ang kaibigan mo, mahal mo ang mga magulang mo, kapamilya mo, kaibigan mo, share mo to. Dahil alam ko po, ang Diyos ang kikilos sa kanilang buhay. Hindi po ako, kundi ang Diyos ang patuloy na magbibigay sa kanila ng liwanag sa kanilang buhay. God bless you all and God bless God sa kanya lahat ng papuri. Amen.